Matunog ngayon ang pangalan ng Batang Gentry sa mga Pinoy boxing fans dahil ito nga daw ang bagong muka ng Philippine boxing dahil sa katatapos pa lang nitong laban sa Korakuen Hall, Tokyo, Japan ay pinutulog nito ang kalaban sa loob lamang ng round 1 na si Keita Kurihara. Pero bago ang lahat ay mag-intro muna tayo. Tara, let's go! Matapos nga mapanood ni Naoya Inoue ang laban ng kanyang matalik na kaibigan na si Keita Kurihara ay parang gulat na gulat ito sa pangyayari dahil round 1 brutal knockout ang inabot ng kanyang kaibigan na undefeated boxer para sa Oriental and Pacific Boxing Federation title fight. Ang Batang Gentry na ito ngayon mga idol ay isa sa mga sikat na highly prospect na paborito ng mga boxing fans sa ibabaw ng lona bukod kay Magsayo at Cuadro Alas. Dahil nga sa lakas at tibay nito kung lumaban sa ibabaw ng lona at sa kakatapos palang na laban nito ay masama ang sinapit ng nakalaban niya dahil hindi ito nakatayo ng maayos at nilagyan ng oxygen upang makahinga lang ng maayos at isinugod sa hospital. Si Kenneth Luber pala mga idol ay hawak ng Peñalosa Boxing Promotion na si Jerry Peñalosa. Alam mo ba mga idol kung bakit nagulat si Naoya Inoue sa Batang Gentry? Dahil sa ang tinapos ni Luber na boxer ay dating sparring mate ni Naoya Inoue noon at siya din ang nagpabagsak dito sa monster ng Japan. Si Kenneth Luber mga idol ay ang ipinagmamalaking boksingero ng General Trias Cavite. Bata pa lang ay hinubog na agad ang kanyang galing ng Peñalosa Boxing Gym para maging halimaw sa ibabaw ng lona sa future. Araw ng Sabado noong July 29, 2023 sa Eco Oil Center, San Juan City, Manila, naganap ang isa sa kauna-unahang pinakamalinging laban ni Luber para sa Philippine Games in Amusement Bantamweight title fight ng Pinas. Makakalaban dito ni Luber ay si James Pagaling ng Claveria, Misamis Oriental, Mindoro. Undefeated ang boksingerong ito na merong kartadang 8 wins at 5 knockout. Kaya naman mga idol, sa labang ito ay heavy underdog ang pambato ng Cavite at ayon pa sa mga boxing analysis ay wala daw itong pag-asang manalo sa laban. Ngunit nagulat ang lahat dahil umabot lamang ng 4 na round ang kalaban ni Luber na taga Mindanao. Round number 1 pa lang mga idol ay talagang bigayan agad ng malalakas na suntok ang dalawang mandirigma sa ibabaw ng lona, ngunit mas lumalamang talaga sa labang ito ang ating bida. Knockouts, si Pagaling 2019. Oh, active performer just like Pagaling. Oh, ito na. Atake na agad si Luber. Ano punishment? Knockout. Oh! Dito sa round number 2 mga idol ay nakuha na nga ni Luber ang pacing ng laban at mukhang nasisindak na nga sa lakas nito ang kalaban dahil atras lang ng atras ito sa loob ng ring. Sa round number 3 naman mga idol ay talagang maganda ang training nitong si Luber dahil mabilis at maliksi ang footwork at hirap makatama ang kalaban. Maganda din ang reading accuracy ni Luber dahil laging tumatama ang mga counter punch nito sa kalaban. More aggressive. Then you counter. Sa round number 4 naman mga idol ay dito tatapusin ng Batang Gentry ang laban sa pamamagitan ng isang powerful punch na naghatid sa kalaban papuntang hospital. Oh! Rolling. Oh, what a shot! Left hand. Watch him open Yun. Just with the right hand there. Pagaling is right jab. Different angle. Dahil sa sunod-sunod na impresibong pagkapanalo ni Luber ay nabigyan kaagad ito ng pagkakataong lumaban para sa WBO Asia Pacific title fight. August 24, araw ng Sabado sa BF Homes Gym Amusement Board, Parañaque City.
kakaharapin ni Kenneth Luber ang boksingerong galing pa sa China na si Ching Ching Yang na isang di-kalibring boksingero, ngunit hindi pa rin ito umubra sa lakas at galing ng ating bida. Round number 1. Init ka agad ang simula. Oh, shoot! Nagkanama ka agad. Bilis ah. Boom, counter. Oh, solid. Ito nga ba ito guys? Forget counter. Inside another one. Ganda pa dito. Solid na rin yung left. Ibay din. Good body again. Hindi tinataplan. Ibay inside. Get ka ng mga mataman. Boom! Good defense na. Yeah, uppercut. Every time nakakatama. Nice again. Ganda combination. That's good comeback. Good right hand. Good exchange. Dito sa round number 4 ay talagang wala nang nagawa ang pambato ng China sa lakas ng Oh, Pinoy. yan na. Balog ka naman. Nasa Cheng Cheng eh. Nasa kanya yung momentum. Tama din. Para good test. Grabe ko. Naka-build si ano? Yung more of that, naka-recover na yata. Ayan na! Dito sa round number 9 mga idol ay talagang maliksi pa ang ating kababayan at pinaglalaroan na lang niya ang kanyang kalaban. Sa round number 10 mga idol ay parang may lakas kalabaw itong si Kenneth Luber dahil hindi pa rin ito napapagod sa laban. Talagang makikita mong masigla ang kanyang mga bato ng suntok. Sukot na. Oh yun, na-counteran. Let's take it. Malinaw na panalo ang ating kabayan at walang round na naipanalo ang kanyang kalaban dahil sa pagkapanalong ito ay lumipad ang ating bida sa bansang Japan. At ang unang hapon na kanyang nabiktima ay ang alaga mismo ng halimaw ng Japan na si Tolyo Di Conarado ay matalik na kaibigan ni Naoya Inoue. At sa husay nito ay lagi nga itong sparring meet ni Naoya Inoue at siya lang naman mga idol ang isa sa mga hapon na nagpabagsak sa sparring kay Inoue. Araw ng Linggo, December 15, 2024 sa Osaka, Japan ay dumayo ang ating bida para harapin itong si Tolyo Di Conarado, ang bata ni Inoue para sa Oriental Pacific Boxing Federation Bantamweight Interim Championship. Kahit naalaga ito ni Monster ng Japan ay hindi nagpasindak sa lakas si kabayan. Bagkus pa ay ginulat nito ang buong Japan dahil sa round number 1 lang ang inabot nito sa kamay ng ating bida. There in the red corner is round number 1.
opening sequence to para kay Gilbert. Setting up the momentum. Magandang combinations para rin hindi makaset up kalaban niya from Japan. Supply from Killian. Goes for a grab. Another grab from Gilbert. Good setup with the hook. Papasok. And down goes Tulio in the very first round, ladies and gentlemen. Bagsak po ang kalabang Hapon. And that is it. What a fight. Napakagandang performance po ni Kenneth Llobert. Nito nga lang March 24, 2025 ay muling dumayo si Kabayan sa bansang Japan sa Korakuen Hall para harapin ang kampiyon ng Japan na si Keita Kurihara, ang may hawak ng titulo ng Oriental and Pacific Boxing Federation Bantamweight title. Pero katulad nga ng ibang boksingero, round 1 lang din ang itinagal nito sa laban. 8 pounds. Yeah. Too bad. Here we go. First round.